Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 43 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Umabot sa rurok ang laban sa makapangyarihang Garm nang gamitin ni Leon ang kanyang pinakamalakas na kasanayan, ang Seraphim Blade, sa desperadong pagtatangka na talunin ang halimaw. Gayunpaman, sa pagkadismaya ng grupo, nanatiling buhi ang Garm, hindi natinag. Napagtanto ni Noel ang kanilang delikadong sitwasyon at inutusan ang grupo na umatras. Sinabi niyang buhatin ni Alma si Leon at maunang tumakas, habang siya at si Koga ang magtatakip sa kanilang pag-urong. Ngunit parehong walang malay sina Alma at Koga, hindi makagalaw matapos maapektuhan ng atake ni Leon. Iniwan nitong gulat at walang magawa si Noel habang papalapit ang Garm, taglay ang kumpiyansa sa tagumpay. Humingi ng paumanhin si Koga, tinatanggap ang kanyang limitasyon, habang si Noel, lubos na nagdadalamhati, ay nagtanong kung paano nila magagapi ang ganitong kalakas na kaaway. Pinagtawanan ng Garm si Noel at ibinunyag ang tunay nitong layunin, ang kainin ang utak ni Noel upang palakasin ang sarili. Kinikilala ang pambihirang talino ni Noel. Sa kabila ng sitwasyon, nagkalma si Noel at nagpalipas ng oras sa pamamagitan ng pagtatanong sa Garm tungkol sa isang humanoid lord na may hawak na human-made battle axe, na may kaugnayan sa pagkawasak ng kanyang bayan noon at ang axe ay parang pagmamay-ari ng kanyang yumaong lolo. Sa isang pagbabalik tanaw, naalala ni Noel si Harold na nagpapakita ng litrato ng naturang nilalang, isang Demon King na inuri bilang Dep, 12 Lord, na responsable sa paglipol ng elite na Night Raid clan. Ang revelasyon ay nagpaalab sa hangaring maghiganti ni Noel. Gayunpaman, tinanggihan ng Garm ang kanyang tanong, itinuturing itong walang halaga, at naghanda ng kainin siya. Habang patuloy na nagtatangkang magpaliban ng oras, nag-alok si Noel ng kasunduan, kapalit ng kanilang buhay. Magbibigay siya ng mahalagang impormasyon. Tinawanan ng Garm ang alok at tinawag si Noel na duwag at walang dangal. Hindi pinansin ni Noel ang panlalait at ipinakita ang isang kakaibang aparato, isang tubo na sinabi niyang naglalaman ng mahalagang kaalaman. Nang lalong lumapit ang Garm, bigla nitong naramdaman ang kakaibang pagbabago sa katawan nito. Nagimbal ang Garm at tinanong kung ano ang ginawa ni Noel. Ibinunyag ni Noel na ang aparato ay isang atomizer na puno ng walang kulay at walang amoy na lason na sadyang ginawa ni Alma upang targetin ang mga halimaw. Ang lason, na nilikha mula sa dugo ni Alma, ay naglalansag ng mga pulang selula ng dugo ng mga halimaw na nagdudulot ng kakulangan sa oxygen at kamatayan sa loob ng 2 minuto. Galit na galit ang Garm nang mapagtantong na isahan ito, ngunit nagpahayag na pati ang grupo ni Noel ay magdurusa rin sa lason. Sinagot ito ni Alma, ipinaliwanag na ang lason ay walang epekto sa mga tao at bahagi ng maingat na inihandang plano upang bitagin ang Garm. Habang nanghihina ang Garm, tinawag nito ang mga Skeleton Knight upang umatake, ngunit madali itong tinalo ni Noel gamit ang kanyang kasanayan sa exorcism. Sa pagkaubos ng lakas at mahika nito, kinilala ng Garm ang katalinuhan ni Noel, pinupuri ang plano ng grupo bilang karapat-dapat na estratehiya, at pinuri ang kanilang tagumpay bago ito tuluyang naglaho. Habang nagmumuni-muni si Noel, ipinahayag niya ang pagkagulat sa marangal na tugon ng Garm, napansin na kahit ang mga halimaw ay maaaring magtaglay ng dangal at karangalan. Matapos talunin ang Garm at linisin ang Ebes, kinumpirma ni Harold ang tagumpay ng kanilang misyon at binigyang pansin ang lumalaking reputasyon ni Noel. Ang simbolo ng ahas sa kanilang pendant ay nagdala sa Wild Tempest ng bansag sa kabisera ng imperyo. Nainuugnay ang grupo at si Noel sa ahas, isang simbolo ng kasaganaan at immortalidad. Gayunpaman, iminungkahi ni Harold na maaari rin itong magsilbing babala kay Noel mismo. Samantala, lumapit si Leon kay Noel ng pribado, inamin na bagamat kahanga-hanga ang kanilang estratehiya, kumbinsido siyang hindi nila makakamit ang layunin na maging isang Regalia clan sa loob ng 6 na buwan. Nagdiwang ang grupo sa kanilang tagumpay, ngunit nanatiling may agam-agam sa hinaharap, naghahanda para sa mga susunod na hamon na kanilang haharapin. At dito nagtatapos ang chapter 43 ng The Most Notorious Talker. Hanggang sa susunod na video.
Patuloy lang po sa pagsubaybay at maraming salamat.